اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang napili ko na topic ay tungkol sa isa sa mga hinahanap lagi ng Muslim dito sa dunya at ito ang baraka. Ang baraka ay isang Arabic term na lagi natin sinasabing isang mabuting bagay para sa buhay natin. Sa Arabic, ang baraka, ang ibig sabihin nito ay pagluhod ng isang kamelyo o pag-upo ng isang kamelyo. Ito ang kanyang root word sa Arabic. Kaya marami tayong, ang isa sa mga ibig sabihin ng baraka ay ang pagpanikluhod. Ito ang pagluhod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isa sa mga ibig sabihin ng baraka. Kaya pag sinabi mong barakallahu fik, ibig sabihin, isa sa mga ibig sabihin nito ay magpanikluhod nawa ikaw kay Allah. Karamihan ang ibig sabihin sa kanilang pagkaintindi, ang baraka ay ang pagkakaroon ng karagdagan na biyaya. Ito ang rizki na nagdadagdag. Ang baraka may nangangahulugang pagdadagdag. Nangangahulugan din itong pagtubo, pag-angat, paglago. Nangangahulugan din itong paglawak, ang pagpapadali, ang pagkaroon ng lakas, ang paghawak sa kabutihan at kawalang bawas sa kung anong meron ka. Itong lahat na ito ang hinahanap ng Muslim na tinatawag nating baraka. Kaya may mga dua tayo sa isa't isa at mababasa natin ito sa Quran at Sunnah, ang baraka. Magkaroon nawa ng baraka ang buhay ng isang Muslim. At dinudua ng isang Muslim na ang mga natitirang buhay o titirang mga araw o minuto sa kanyang buhay ay magkaroon ng baraka. Karagdagang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, parang naging topic na rin ni Nazir kanina ang kawalan ng baraka. Bakit nawawalan ng baraka o dagdag na biyaya ang buhay ng isang Muslim? Unang-una, ang mga dahilan kung bakit nawawalan ng baraka ang buhay ng isang Muslim. Number one, ang hindi pagtupad sa mga obligasyong pinansyal. Itong pang-araw-araw na buhay ng isang Muslim na nakatali siya sa mga obligasyon ng pinansyal, obligasyon ng palustos sa pamilya, at iba pang mga uri ng obligasyon na may kinalaman sa pera. Kapag nagsimula ang Muslim na hindi na tumupad sa mga usaping pinansyal na kanyang pinangako, nawawalan ng baraka ang kanyang buhay. Pangalawa dito, kailangan mabilis tayo ngayon. Malapit ang mag-Maghrib. Ang hindi pagbayad sa utang. Ang pangungutang ay isang kawalan ng baraka sa buhay ng isang Muslim. Mas maraming utang, mas walang baraka. Kung hindi pa nababayaran ng utang, mas lalong dumarami ang kawalan ng baraka. Pangatlo dito, kung bakit nawawala ng baraka ang buhay ng isang Muslim, ang pagtalikod ng Muslim sa mga obligasyong inaatas sa kanya ng komunidad ay isa ring dahilan kung bakit nawawala ng baraka ang kanyang buhay. Sa isang organisasyon, katulad ng mga organisasyong pang-Muslim, kung ikaw ay naatasan bilang isang tagapagkolekta ng pera, bilang treasurer o sekretaryo, tapos hindi ka rin uma-attend sa mga meeting, mga maliliit na kadahilanan. Pero kawalan yun ng baraka sa buhay mo. Nawawalan ng baraka, panglima na ba? Marami kasi ito eh. Ang pagputol sa ugnayang pangkamag-anakan o pampamilya. Mapa-Muslim man o hindi Muslim, ang sino mang magputol sa kanyang relasyong dugo ay isang kawalan ng baraka sa buhay ng isang Muslim.
Pang-anim, mga pangkabuhayan o kalakaran na may kinalaman sa mga bagay na haram. Kapag ang pinagkukunang yaman mo ay mula sa mga bagay na ipinagbabawal o may mga halong bawal, mga halong haram, nagkakaroon ng kawalang baraka sa buhay ng isang Muslim. Pang-pito, ang dami na nito. Supposedly, kada isang topic nito ay mga isang oras, pero hindi natin kukunin yan. Marunong na kayo, inshallah. Pang-pito, ang inggit at pagmamayabang, pagmamalaki. Ang inggit na matatagpuan sa puso ng isang Muslim ay nagsisimulang tumagas ang baraka. Nawawala ang baraka sa buhay ng isang Muslim. Kung anong matatagpuan sa puso niya na naiinggit siya o kaya ay nagmamayabang, nagmamalaki siya. Bibigyan natin ng konting puan mamaya yan, inshallah. At pang-walo, ang hindi pagtayo sa mga ibada. Ito ang mga bagay na ilang mga punto kung bakit nawawala ng baraka sa buhay ng isang Muslim. Bakit mahalaga ang baraka? Ang baraka ay mahalaga dahil ito ang nagpapahaba ng iyong oras sa araw-araw. Ito ang nagsistretch ng iyong oras. Magigising minsan ang Muslim, alas 11 na. Nagduhur siya, tapos ang duhur asar na, tapos maghrib na, wala. Nangyari. Dahil siguro walang baraka sa buhay niya. Nagsistretch ang oras, relatively, nagsistretch ang oras ng isang Muslim kapag nakatagpo siya sa tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka. Mas marami siyang nagagawang kabutihan kapag humaba ang oras niya. Kapag natagpuan ng Muslim na isang buong araw, parang wala siyang nagawang kabutihan, baka walang baraka sa buhay niya sa araw na yun. Kapag nakikita nyo na umiiksi at hindi nyo na natagpuan na ang oras para sa dagdag na ibada, baka palatandaan nyo ng kawalang baraka sa buhay mo or whatever. Bakit mahalaga rin ang baraka? Ang baraka ang nagbibigay sa atin ng ridha. Ang pagkakaroon ng pagkakontento sa kung anong meron ka. Ang baraka na ito ang nagbibigay ng pagkakontento o pagkapanatag sa kung anong meron tayo. Kapag nakarinig ka ng Muslim na palagi ang may kulang, baka walang baraka sa buhay niya. Kapag hindi naging sapat ang ibinibigay ng Allah sa pang-araw-araw na buhay, baka ipinapumukha ng Allah sa iyo ang kahirapan dahil wala kang nakukuhang baraka. Sa buhay mag-asawa, lagi natin narinig yan. Ayaw ng unang asawa na mag-asawa sa pangalawa dahil walang pera. Huwag ganon. Ang mga salitang walang pera, ang salitang kulang, hindi sapat, ay mga kadahilanan ng kawalang baraka siguro, mga palatandaan niya. So una, oras. Nagsistretch ng oras, may baraka. Pangalawa, pag natagpuan mong sarili mong panatag, nakakita ka ng kasapatan, kakontentuhan, sa kung anong meron ka sa araw na yon, o sa linggo na yon, o sa buwan na yon, inshallah may baraka. Pinipilit itong hanapin ng Muslim. Dahil kahit gaanong yaman ng isang tao kung walang kakontentuhan, laging may kulang. Pero makakatagpo ka ng mga taong mahihirap, mga hampas lupa, pero masaya sila. Parang okay lang. Yan ang gusto natin. At hindi dito dahil mayaman o mahirap. Dahil ito sa baraka na meron sa buhay. Pangatlo, nagbibigay ka ng positive impact sa mga tao sa kapaligiran mo. Yan ang baraka. Nag-influence ka ng ibang mga tao sa positibong pamamaraan at hindi sa negatibong
aspeto, yaan ang baraka. At pang-apat, nagkaroon ng kalidad ang iyong mga ibada. At hindi sa dami ng ibada, kung hindi sa kalidad o kadalisayan ng iyong ibada matatagpuan. Kaya may mga sa atin na nakatagpo ng baraka, hindi sa anyo ng kayamanan na pera o pisikal, kundi ang baraka ay tawfiq mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung inaprubahan ng Allah na magkaroon ka ng kakontentuhan o kasaganaan sa iyong puso at isipan, ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang pinakapanatag, ikaw ang pinakamapayapa. Pero kung natatagpuan mo ang sarili mong lagi kang nag-aalala sa kinabukasan, may kikausap nga akong brother, laging nag-aalala sa kinabukasan, baka kakulangan yun sa baraka sa buhay. Pinakailangan hanapin ng Muslim kung saan siya makakatagpo ng baraka na ito. Sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inutos niya na dilaan ninyo. Oo, di ba? May kinalaman ito sa baraka. Dilaan ninyo ang mga daliri ninyo. Sa pagkain. At kung pwedeng, simutin ninyo ang mga nasa palanggana. Dahil hindi niyo malalaman kung saan matatagpuan ang baraka. Hadith na kung saan ang liit, ngunit nagpapakita ito na baka matagpuan mo sa pinakahuling pagsubo ng pagkain, doon matatagpuan ang baraka. Itong hadith na ito ay inuutos sa mga kamusliman na kung kayo ay kumain, simutin ninyo. Huwag kayong magsayang at makamagtagpuan ninyo ang baraka. So baka makatagpo kayo ng baraka sa pagkain. Mahilig kayo sa pagkain, simutin niyo lagi para may baraka, inshallah. Inshallah lang naman. At walang kasiguraduhan kung aaprubahan kayo ng Allah na makatagpo ng baraka. Ang importante sa isang Muslim ay naghahanap siya ng baraka. Nagsisimula ang pagkakaroon ng paghahanap ng baraka sa intensyon. Ang kadalisayan ng hangarin ng isang Muslim ay isang formula para inshallah makatagpo siya ng baraka. Kahit anong gawin mong ibada, kahit anong tuwad ka ng tuwad dyan sa harap ng Allah, kung walang kadalisayan ng iyong hangarin, kung hindi ka nasa estado ng ikhlas, hindi mo matatagpuan ang baraka. Kaya sa mga sino man naghahanap ng baraka sa buhay nila, magsimula sila sa niya ng ikhlas, na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng sagawain ng isang Muslim, mapadunya man o mapaakhirah, simulan niya ito sa niya na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maghanap buhay kayo, magpakayaman kayo, maghanap kayo ng ikabubuhay ninyo, simulan ninyo ito sa niya na ito ay pagpapalapit ninyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, maging tapat kayo. Maging makatarungan kayo. Ito rin ang isa sa mga formula upang matagpuan ninyo ang baraka. Ang Muslim ay matapat, ang Muslim ay makatarungan. Huwag kayong manlamang, huwag kayong mandaya. At inshallah ay may baraka. Minsan talo kayo sa bentahan, pero naging tapat kayo. Mas mahalaga yun sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa nalugi kayo sa pera. At kailangan maintindihan ng Muslim na ang pagiging tapat, ang pagiging makatarungan na hindi lamang sa pangapamilya, kung hindi kahit sa pang-araw-araw na mga maliit ang mga bagay. Ang pagbabayad ninyo ng utang on time ay pagiging makatarungan, pagiging tapat. Ang paghahanap ninyo ng mga bagay upang inshallah hindi kayo makapanlamang sa inyong kapwa kahit sa kaliit-liit ang bagay. Ito ay mga bagay upang makatagpo kayo ng baraka. Pangatlo, pagpatuloy ninyo ang ugnayang pampamilya. Maging mabuti kayo sa inyong mga kamag-anakan. Maging mabuti kayo sa inyong mga asawa at mga anak. Dala-dala ninyo sa puso ninyo na ginagawa niyo ito upang makatagpo kayo ng
baraka inshallah sa buhay. Pang-apat, tumayo kayo sa ibada, palakasin ninyo ang inyong iman sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran, pagdidikir, pagdudua, at iba pang mga bagay na nakapagpapalapit sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, magsadaka kayo. Magbigay kayo ng kawang gawa sa anyo ng pinansyal o anyong kabutihan, pagtulong sa kapwa, sadaka yan. Hindi lamang pera ang sadaka. So kung maghanap kayo sa pang-araw-araw ng buhay ng pagiging mga taong nagbibigay ng sadaka. Anim, palagian ninyong alalahanin na magsyukur kayo. Magpasalamat kayo sa biyaya na meron kayo sa pang-araw-araw na buhay. Pangpito, huwag kayong mag-procrastinate. English. Huwag kayong mag-procrastinate sa mga kabutihan na maaari ninyong gawin. Huwag ninyong i-delay. Huwag kayong magpapabukas. Sabihin kung mamayang gabi, gusto mo mag-witir ka na agad. Kung gusto mo mamayang gabi, magbasa ka ng Quran, magbasa ka na agad. Huwag mong ipagpabukas dahil baka wala ng bukas na aabutan pa. At panghuli, magsabar kayo sa inyong mga pagsubok na pinagdaraan. At na-topic ito kanina. Ang baraka na ito ay paulit-ulit na itinuturo sa atin dahil sa ito ang dahilan kung bakit lumalago ang ating sitwasyon dito sa dunya. Kung bakit nagiging matapang ang mga Muslim. Kung bakit wala silang kinatatakutan. Ito ang nagpapatibay ng inyong pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang nagbibigay sa inyo ng kapanatagan. Ang hindi pag-aalala na kung mamatay man ako bukas, anong mangyayari sa anak ko? Hindi ganon. Ang buong pagtitiwala na kung mamatay man kayo ngayon, ang Allah ang bahala sa inyo. Mga iiwanan sa buhay. May mga Muslim kasi ngayon nagsasabing, huwag muna ya Allah. Meron ba ganon? Nakilala kayo, di ba? Nang kasama sa mga dua nila, ay ang pagdikta nila kay Allah. Nahabaan pa ang buhay nila dahil may anak pa silang pinag-aaral, may asawa pa sila, may lupa pa sila binabayaran, mga bigating pagdunya. Ngunit kung may baraka sa buhay, makakatagpo kayo ng kapanatagan. Kung mamatay, di namatay. Kung nabuhay, di nabuhay. Yan sa posibleng attitude ng isang Muslim. At hindi nagpapakita ang Muslim ng kahinaan dahil alam niyang pinapalakas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Sa aya tungkol sa mga anak ni Adan. At ikwento mo sa kanila ang kwento ng tungkol sa dalawang naging anak ni Adan. Sila'y nag-alay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanggap mula sa isa at hindi tinanggap mula sa isa. At siguro alam na ninyo ang kwento na yun, kaya tapos na tayo. May baraka doon, alhamdulillah. Itong baraka na ito na paulit-ulit natin sinasabing pagdadagdag, pagtubo, paglago, pagpapalawak, ito ang nagpapadali sa sitwasyon ng isang Muslim kapag siya ay may kasikipan na pinagdaraanan. Ito ang nagpapalakas sa isang Muslim kapag siya ay nagpanghina. Ang paghawak sa kabutihan at hindi pagpunta sa kasamaan, ang hindi pagbabawas sa kabutihan na kanyang ginagawa. Itong baraka na ito ay hindi makukuha ng isang Muslim kung walang tawfiq mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi ito binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, walang baraka kang matatagpuan. Kaya ang ibig sabihin ng tabarakallah. Tabarakallah ang ibig sabihin ang lahat ng mga baraka, ang lahat ng mga dagdag na biyaya ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kagitingan, ang kalakasan, ang dagdag na kayamanan, ang pagtubo nito ay kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Tabarakallahu Rabbul Alamin. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang ibigay ang mga baraka na hinihiling ninyo kung kayo lamang ay naglalapit ng inyong mga sarili sa Kanya. So itong mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay, katulad ng mga obligasyong pinansyal, ang ating pakikipagkapwa-tao, ang pagkuha natin ng utang o pagbayad nito, ang mga pangako na ating sinasambit, may kinalaman ito kung magkakaroon ng baraka ang buhay ninyo. Kapag nangako kayo sa inyong kapatid at hindi ito nagampanan, nakasira kayo, ibig sabihin nakabutas na naman kayo ng timba na nilalagyan ng baraka. Tumatagos na naman. Kahit sa kaliit-liitang bagay na pangako sa inyong mga anak, pangako ng lollipop o candy na iuwi ninyo sa hapon at hindi kayo nakabili, mga pangako yaan na dapat inshallah tinutupad ng isang Muslim. Dahil may mga maliit ng bagay katulad ng, sinabi natin kanina, pagdila ninyo sa mga daliri ninyo sa mga butil ng bigas. Baka doon ninyo matatagpuan ang baraka. At ganoon din sa sinabi natin mga halimbawa kanina sa alay ng dalawang anak ni Adan. Ang unang anak ni Adan, nag-alay siya ng mga pananim. Kung anong mga tinanim nila. Ang isang anak ni Adan, nag-alay siya ng mga karne mula sa mga tupa o kaya kambing. Tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isa. Yung nag-alay ng pananim na mas mura kaysa sa doon sa pag-alay ng isa na karne. Hindi yun tinanggap. Noong unang panahon, ang mga alay o sakripisyo ay nalalaman kaagad kung tanggap o hindi. Kinakain ng bolang apoy na bumabagsak mula sa kalangitan. Ang mga alay na tanggap. Alhamdulillah, sa ating panahon, hindi na yan ganon. Kasi siguro, kung tinatanggap pa rin sa pamamagitan ng bolang apoy, ang mga alay ng mga Muslim sa panahon na ito, siguro nabulok na yung karne na inalay ng marami. Wala pa rin bolang apoy na bumababa kasi hindi tinanggap. Alhamdulillah, at hindi nagkaroon ng, alain mo, nag-alay ka ng isang baka, no? Nakita ng komunidad. Tapos walang bolang apoy. Ano pang mukha ang ipapakita mo sa komunidad? Di ba? Alam mong hindi tinanggap ng Allah. Kaya 3 araw na, nabubulok na yung baka doon sa lugar ng alayan. Wala pa rin bolang apoy na lumalabas, bumababa sa kalangitan. Alhamdulillah, sa panahon na ito ngayon, pinagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Sharia natin. Pero sa kanila noon, harap-harapang malalaman ng lahat kung tinanggap o hindi tinanggap. Tinanggap ang alay na isa sa mga anak ni Adan dahil sa kadalisayan ng kanyang puso. Ang kababaang loob, pagpapakumbaba, ang kawalang pagmamalaki. At ito ay isang bagay na inshallah dapat magkaroon ang isang Muslim sa kanyang puso. Maraming Muslim ngayon ang nag-aalay ng mga alay nila para mai-announce na sila ay nag-alay. Marami ngayon ang nagpapakitang tao at iyon ay isang kadahilanan kung bakit parang walang epekto ang mga sakripisyo na ginagawa nila. Dahil sa sakit na matatagpuan sa puso. So ang baraka, matatagpuan nyo yan sa kadalisaya na meron. Inshallah sa inyong mga puso. Sa kababaang loob na meron kayo. Sa katapatan ng inyong mga pangako. At 25 minutes na tayo. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan al-jaza sa pakikinig. Sa konting lecture na ito ng pag-remind sa atin. Konting mga bagay na yan, basta meron kayong paghahanap ng baraka ay nakakabigay sa inyo ng kapanatagan. Maraming Muslim ngayon ang hindi nakakatulog dahil nag-aalala sila sa bukas.
Nag-aalala sila kung ano ang mangyayari kung wala na ito. Ganun. At yun ay mga palatandaan na baka lumalayo-layo kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baraka ay isang weapon ng Muslim. Ito ang nagpapatibay sa kanya, nagpapatapang sa kanya, nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. At handa siya sa kung anong mangyari sa kinabukasan dahil nagtitiwala siya ng buo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kwento ni Maryam alayhisalam, ang kwento ng asawa ni Firaun na si Asya, ang kwento ni Zakaria alayhisalam at ang kanyang asawa, itong mga kwento ng paghahanap nila ng baraka sa buhay nila. Maghanap kayo na magiging inspirasyon ninyo upang inshallah ay madagdagan, masapatan. Inshallah ay magkaroon kayo ng pagsasabing alhamdulillah sa biyaya na naibigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kayong tumingin sa inyong mga kapitbahay o mga kakilala dahil mas marami ang meron sila kaysa sa inyo. Walang kaibahan sa mahirap at mayaman. Ang baraka ang nagbibigay kaibahan niyaan. Kung may baraka ka, kahit kaliit lang ang iyong nakukuhang pera o sahod, nakakasapat. Alhamdulillah. Pag hindi nakasapat, baka may problema ka sa pagharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibrahim alayhisalatu ay binisita ang kanyang anak na si Ismail. At isang napakahabang hadith ito. At dahil alam na ninyo ang hadith na yon, tapos na rin tayo. Sumobra na ako sa 25 minutes. Jazakumullahu khairan al-jaza. Ito lamang ay upang inshallah magbukas kayo ng mga aklat, maghanap kayo ng ikakabaraka ng buhay ninyo. Anong idadagdag? Anong makakadagdag ng biyaya sa buhay ninyo? Kung kinakailangan na magparami kayo ng anak, mga biyayayaan o mga barakayaan mula kay Allah. Pero kung nagparami kayo ng anak at nagiging hindi na kayo nakakapunta sa masjid, baka naging parusa yon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpayaman kayo, at ang kayamanan na ito, kung nagpapalapit sa inyo kay Allah, baka baraka yun. Pero kung ang kayamanan na yun ay nagpapalayo sa inyo, sa masjid at sa mga kapatiran ninyo, baka parusa yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ipaalala ng Muslim lagi ito dahil ilang araw dito sa dunya pagkatapos ay kabilang buhay na magbibigay sa kanya ng kaligayahan o kaya ay walang humpay na kaparusahan. Wallahu ta'ala. Salamat sa pakikinig ninyo sa konting mga paalala na ito. Kung may mga kulang-kulang na hindi ipinaliwanag, bahala kayo sa buhay ninyo. Kung gusto ninyong makaalam, magbasa kayo insyaAllah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. May katanungan? Dahil wala, natapos na tayo. Alhamdulillah.